Good morning pong muli sa bawat isa. Welcome pong muli sa HCC Morning Devo. Maraming salamat po sa napakamadamdaming worship song natin ngayon na nagpukaw sa ating mga puso at isipan sa oras na ito. Magandang umaga po sa ating kapatid na si Ate Lily, Sis Maria, Sis Karen. Good afternoon, Mimi G. Sis Maricar, good morning po. Ate Ana, good morning. Ayan. Hindi ko po makita yung iba. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po. Tayo po ay sama-samang manalangin at pagbulay-bulay muli ng salita ng Diyos. Ayan. Okay. Sis Maricar, pwede po ba kami magpa-opening prayer sa'yo kung makakapag-unmute ka lang or baka nagda-drive ka na? Okay lang po ba? Pag makakapag-unmute ka lang po. Pag hindi ka busy o hindi ka nagda-drive. Ayun. Baka po busy si Ate Maricar. Hello, actually, talagang sa umaga ang pinaka-hectic talaga sa akin. Sige po, kahit maikli, Amen, makapanalangin tayo. Ayan, salamat sa po. Diyos. Hallelujah, Lord God. Father, maraming po salamat muli sa Hallelujah. araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God, Father. Dinadakila ka namin, Lord. Pinaparangalan ka namin, O Lord God, Father, sa buhay na patuloy mo ipinapahiram sa amin. Thank you so much. Sa kalakasan na patuloy mo ipinagkakalob sa amin, O Lord God, Father. Muli po narito po kami. Hinihiling namin ng iyong presensya, yung banal na spirito, Lord. Mag-usap ka po sa amin sa mga marinig namin na yung salita, mapag-aralan namin, ma-share ng mga kapatid namin, O Lord God, Father, na maisabuhay namin, Lord, ang iyong salita, Lord. Dahil tunay nga na hindi madali ito kung hindi kami sasamahan ng iyong banal na spirito, Panginoon Jesus. Maraming pong salamat muli, Lord, sa araw na to, sa kalakasan, Lord, ay pagkakalob mo sa amin, sa aming pagtatrabaho, Lord. Ingatan mo po kami, ang bawat isa sa amin, kami mga pamilya, nasan mang lupalop ng daigdig ang ibang mga kapatiran namin, Lord God, Father. Abutin mo sila, Lord God, Father, ng yung kapayapaan, O Lord God, Father, ng iyong kalakasan, Lord, na tanging sa ilamang nagmumula, Lord God, Father. Lord, we give you all the praise and the glory, O Lord God, in the mighty name of Jesus, O God, Father. Sa iyong papuit pa salamat, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ayan. So, maraming salamat, Sis Maricar, sa gitna ng kabisihan you find time para makapag panalangin para sa gawain sa umagang ito. Ayan po, maraming salamat. Ayan. Ang ating pong speaker for today ay si Sis Karen Joy. Ayan po. Magandang umaga, Sis Karen. Ayan po. Umpisahan na po natin. Good morning, Sis Janet. She's watching online. At sa mga manonood pa po later on, magandang umaga po, magandang hapon. Nasaan man po kayong panig ng mundo. Ayan po. Thank you so much. Ayan po, Sis Karen. Good morning po sa lahat po. Na po tayo. Salamat po sa opportunity mo. Mag-pray lang po ako. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity po, Panginoon, muli, O Lord, na binigay niyo po sa amin sa lahat po, Panginoon, na makapinig na yung salita po, Panginoon. Lord, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, bilang instrumento po, Panginoon, O Lord. Guide ikaw po, Lord, ang may taas, O Lord, sa kung ano man po, Lord, ang aking i-exhort ngayong umaga po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang mapurihan po, Panginoon, hindi po yung aking sarili, Panginoon. Lord, ako ano naman po, Lord, ang kasalanan na gawa ko po, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa ko, Lord, forgive me, O Lord.
Ngayon po, Lord, ang bawat isa sa atin ngayong umaga po, Panginoon, O Lord, buksan niyo po ang aming spiritual eyes, our mind, O Lord. Transform our minds, O Lord, kung paano po, Lord, unawain po, Lord, ang mga salita mo ngayong umaga po, Panginoon. Hindi, O Lord, salamat po, Lord. Ikaw ang Diyos, napapurihan po namin, O Lord, habang nabubuhay po namin, O Panginoon. Ito po sa dalayan ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat po. Ang ano po natin, yung summarize na po ito, yung sa day 40 po is yung summarize po ng mula po sa umpisa po, nung inumpisahan po natin na you can decide to thrive. No? Kung ano po yung simula po yun nung nag-umpisa. Salamat po sa Panginoon at mapatapos na po tayo. Salamat po sa grace po niya na talaga pong maitinuro po siya sa bawat isa po sa atin kung paano po mag-grow, kung paano po paano pa siyang kilalanin at paano pang mapalapit po sa kanya. So, sabi po dito, thriving doesn't mean a problem-free life, no? Ang pag-ano po daw po, ang pag-grow po natin dito, ang pagsusumikap po natin na mag-grow is, hindi po ibig sabihin po nito na madali, no? Wala po tayong haharaping problema, no? Ang ibig po sabihin na may purpose, no? Kundi ang pagtatry po natin is yung mabuhay po tayo ng may purpose at kasiyahan po sa ating buhay. Ito po yung ano po, nung goal po ng ano po, yung decide to thrive nyo. Magtiwala sa Panginoon, no? Sa bawat step po na gagawin po natin, na talaga pong ipagtiwala po natin sa Panginoon. Ang buhay po natin ay nahuhubog po, no, sa mga desisyon po natin na gagawa sa araw-araw. Amen po ba, no? Simula po, diba, no, kung naalala nyo po, yung mga desisyon po natin sa nakaraan po natin, yun po yung humubog po sa atin at sinamamahan po tayo ng Panginoon. No? Yung mga choices po natin daily, no? To truly thrive, our decision must align with God's word. Yun, talaga po ito. Amen po ito. Kung gusto po nating mag-grow, no? Magsumikap mo na yung spiritual maturity po natin dapat mag-align po sa ano po ng Panginoon, sa salita po ng Panginoon. Yung will po niya, sa will po, sa kaparaanan ng sa kagustuhan po ng Panginoon at sa pamamaraanan po niya, obey. Sabi po niya, word, sa salita, sa will, tama po ba? Will, sa kagustuhan at sa way, sa kapamamaraanan po niya. Over the past few weeks, 6 key choices were explored. Tama po, no? Anim po ito. 6 po yung choices na binigay po sa atin that can lead to a flourishing life, no? Flourishing na bigang guide po natin na kung paano po na decide to thrive. So, yun po, yung una po dito is the priority decision. No? Yung una po na napag-aralan po natin, kung naalala nyo po, is ang priority decision. No? Put God first, starting with God each day, sets the foundation for everything else. When He is the priority, life's gain peace, purpose, and clarity. No, tama po, di ba? Kung ang Panginoon po ang ating inuuna po natin, siya yung nagiging pundasyon, no, ng pananampalataya natin. Lahat ng bagay, ang Panginoon is ang nagiging pundasyon, yung kadalayhanan sa mga ginagawa po natin. At kung siya yung ating priority, di ba po, may kapayapaan, no, kung ano, gano'n din po siguro kung nararamdaman nyo, no, kung ano man yan, yung struggle po natin, if you choose to prioritize God, merong peace, no, pinsan ang peace na yan, hindi kayang unawain ng tao. Po ba? Yung peace na nararamdaman mo, kung makikita, peace ba to? Yung ano niya? Hindi po yan. Yung binibigay ng peace ng Panginoon is no one can understand. Kung tanging ang Panginoon lang minsan na nakakaunawa ng peace na nararamdaman po natin. So, yun po, no? Ang isa po verse na naiwan po dito sa priority decision is sa Kawikaan chapter 3 verse 6. No? Akalain mo ang Panginoon alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas, di ba po? Sa Kawikaan chapter 3 verse 6, no? Unahin natin ang Panginoon sa lahat na ating ginagawa. Kapag inuna natin siya, ito ang maging pundasyon natin sa lahat ng bagay. Kapag inuna natin siya, may kapayapaan sa ating mga puso. Yun po, no? May layunin, may purpose po ang buhay po natin at clarity. Yung nga po sabi ko po kanina, sa ating spiritual journey, kapag inuna natin ang Panginoon, siya ang maging gabay natin sa daan nating tinatahak. Yun po, no? Ang ano po niya, ang mga salita po niya, ang maging guide po natin sa daan po natin tungo sa highway of heaven. Diba po? Ang Panginoon, ang kanyang mga guidance, no, which is His Word, ang maging gabay po natin.
isa rin po sa verse na iniwan po natin sa priority decision po, no? Sa Mateo 6:33. Alam ko, familiar na po kayo dito, no? Sa Tagalog po. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Diba po? No? Seek ye first in the kingdom of God. No? Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, isa na dito ang i-prioritize siya, no? Pag ginawa po natin at sabi po dito, no, ibibigay niya lahat daw po ng pangangailangan, lahat. Hindi po niya sinabi na ito lang, lahat daw po. So, ano man po yan, emotional, spiritual, lahat daw po ang ibibigay po ng Panginoon. Ano po sa specific na sinabi, hindi lahat na po. So, at importante din po na ang motivation natin, dahil inuna natin na Panginoon, hindi lang dahil sa ibabalik ng Panginoon, no? Kasi sabi po niya dito, di ba, ibibigay ang lahat ng Panginoon niya. Ang motivation din po natin, dahil hindi lang sa mababalik ng Panginoon, kundi dahil siya ang Diyos na naglikha po sa atin. At yan ang dahilan ng ating paghinga. Yan ang dahilan ng ating purpose, di ba? Ang purpose po natin is to glorify Him. Na isipin din po natin yung ganun, hindi lang dahil sa ibabalik niya, no? Pag-ino natin siya, kundi siya yung Panginoon na nagiging dahilan ng pagising mo, na siya yung nagbibigay ng buhay pag tuwing every morning na nagigising ka sa umaga. Yun po, no? Yun po yung isipin din, mas isipin po natin yung motivation po natin is isa din po sa ating sa pag-uuna po natin sa Panginoon. Yun po, no? Ang pangalawa po, relationship decision. Pangalawa po, no? Ang binigay po dito sa relationship decision, ang mga, yung connection, yung trust, yung forgiveness, making the first move, yun po, no? Yung pagtitiwala, yung pagpapatawad, yung naalala ko po, ulit po itong ganyan po sa atin, yung forgiveness, no? Pinaulit po sa ating ni-remind sa Panginoon, yung pakikipagkapwa po natin. Ito po yung relationship decision na tinalakay po natin. At isa po sa verse na ibinigay po dito ay sa Kawikaan chapter 18 verse 24. No? May mga pagkakaibigan hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Yun po, no? Kung napapabilibutan, ito, tama po, di ba? No? Iba po pag yung po natin, yung connection po natin sa mga Christian, yung ba po sa tayo po, di ba? Iba compare sa biological sister po natin. I-compare, no? Hindi nila alam yung mas, po tayo, iba yung relationship. Parang minsan nga, higit pa ang relasyon po natin sa biological sister po natin or na iba-iba yung level po ng samahan. Nakakatuwa nga si Ate Lily at bukod pa sister pa sila, biologically sister pa sila in Christ, di ba? Nakaka-inspired. Sana ganun din yung mga kapatid ko, no? So, dinidesire ko po yan na ganyan din ang mayayari sa kapatid ko, no? So, higit pa, compare, no po, no? Iba po yung level po ng connection po natin sa bawat isa. Higit pa, minsan higit pa sa pagiging magkaibigan, di ba? Magkapatid tayo sa kay Kristo. Sabi rin po, ang isa din po natakal, di ba po, trust, no? Na pag po natin sa Santiago 5:16, at isa rin po sa verse po na ibinigay po sa atin sa relationship decision, sa pakikipagkapwa. Santiago 5:16. Kaya nga, ipagtapat niyo sa isa't isa ang mga kasalanan niyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, no? So, andyan yung tiwala, yung trust. Tapos sabi po dito, no? Ipagtapat niyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyong ginawa. Andyan po yung trust na buo, nabibuild kasi ang trust po, hindi po yan agad-agad po na nabibigay, no? Hindi, nabubuo po yung trust po natin sa isa't isa na if we confess, no, yung kasalanan po natin, na nagawa po natin ng kasalanan, hindi po tayo hinuhusgahan, kundi pinagpipray po tayo, no? Without judgment, kasi without doubting in our faith, because there is trust na nabuo sa bawat isa. Yan po ba? No, yung tiwala po natin, no? Siyempre bago po natin magtiwala po, no? Unahin talaga po natin ang magtiwala po muna sa Panginoon. Kasi you can give trust to someone kung sa Panginoon is hindi ka rin naniniwala.
no? Talaga, yun po yung ano po, yung isa rin po sa natakal po natin. Salamat po sa mga ano po dito, no, na mga testimony po, yung mga pastores po ninyo na sa iba pa pong mga devotion po na hindi nyo po hindi po kayo nag-isip na i-share po yung kung paano po ang kumilos ang Panginoon sa kabila po ng nagawa po ninyong kasalanan. Yun po, no? At pinagdasal po natin yun at pinagdasal po natin ang isa't isa. Yun po, no, ang forgiveness, yun po, isa rin po ito, yung sa relationship decision, is yung forgiveness. Basahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kasi sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil Kristo. Yun nga po, no, yung pagiging forgive, yung pagpapatawad po natin. So, isa rin po ito sa naging topic po natin, no, na paano mapatawad, napakahalaga po ang pagpapatawad po sa isa't isa po sa atin. At isa rin po, yung encourage one another. Yun pa po, the power of encouragement. Isa rin po yan sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 11. Dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Katulad na nga ng ginagawa ninyo. Yun po, no, yung the power of encouragement. Talaga po nga pinag-ano po natin na kaya mo yan at ang Diyos ang gagawa po sa yung ang Diyos po ang gagapay po sa atin. Siya po ang magbibigay ng kalakasan po sa atin para ma-overcome po natin ang fear. Yun po, no? Ang fear po natin na mag-exhort, yun po, nakaran po, di ba po? At marami po sa atin, sa kapatiran po natin na na-overcome po yung fear po nila. Sa habang ang kagandahan niya po hindi pa nga po natapos yung ating is nag-step out na sila nag-move forward na po sila na labanan ang kanyang fear at makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Number 3 po, ang the purpose decision. Yun po, no? Ang natakal po natin sa the purpose decision po is reach people for Christ. Yun po, no? Yun po, yung ilapit po natin ang mga nakakasalamuha po natin, ang mga nakakadrapa po natin, ang mga kaibigan natin, ilapit po natin sila kay Kristo. Yun po, no? At habang ginagawa po natin yan, no? Siyempre, merong rejection. Habang yung desire po natin is ilapit sila, merong mga rejection at na-overcome po natin it. At tinuruan po tayo kung paano i-overcome yung mga rejection po na habang nag-share po tayo habang binabahagi natin sila si Kristo. Yun po, no? Moving from belief to action. Yun po, no? Hindi lang po pinaniwalaan po natin, kundi nakikita po talaga sa action po natin. Yun po, no? At nagagawa po natin yan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya po nag-guide po sa atin. Yun po, no? At living with intentional purpose. Yun po, isa rin po yan sa natakal po natin, no? Talagang yung purpose po natin is intentional na. Yun po. At ang mga verses po na ipinigay po sa atin sa Philippians 1, chapter 23, verse 24, no? Nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamamatay. Gusto ko sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti, no? Pero kailangan kong magpatuloy at mabuhay para sa kapakanan ninyo. So, ganun po, no? Minsan, ganun po, di ba? Ang isa po sa nagmo-motivate po sa atin is may purpose pa po tayo na sa sa halimbawa may gusto pa po tayong ilapit kay Kristo, no? Sometimes na-feel ko ito sa mga anak ko. Parang hindi kasi suicidal eh. Hindi kasi suicidal. Parang, Lord, excited na ako makita ka. Kung matutumba ako habang naglalakad, okay lang. Excited na ako mamatay. Hindi siya suicidal. Andiyan yung excitement mo na si Jesus Christ, no? Okay lang, Lord, habang nag-ano pa ako, minsan, pero inisip ko, may anak pa pala ako, hindi pa pala pwede. Pero ready naman po ako pag in-case kunin ako ni Lord. Ready naman po ako, wala naman po So, ganun po yung verse na po ito, napaka-powerful po. So, isipin po natin, no, meron pa tayong mga purpose sa mundo, no? Ang kapakanan po ng ating kapwa ang isipin po natin, hindi po ang kapakanan lang po natin. So, Galatians chapter 6, verse 9,
po, isa rin po ito. Kaya wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Di ba po, no? Yung ano po, yung paulit-ulit po na paggawa po natin ng mabuti, yun po, no? We will reap, no? Someday, hindi ba, yung timpala po natin at kung hindi po tayo yung perseverance po natin, no, patuloy po, hindi po hadlang yung kahit anumang pagsubok po na nangyayari po sa atin, hindi po yan hadlang, no? At alam po natin, we have kagaya kagabi sabi ni Janet, yung confident mo na yung faith mo, yung confident mo na sigurado ako yung andun, makakasama ako ni Jesus Christ. Dapat yun yung faith po natin, yung kasiguraduhan mo talaga, hindi ka i-reject ng Panginoon na you have the crown of righteousness. Huwag po tayo mag-autobili sa ating faith. Dapat, I'm sure, yun yung totoong faith, yung wala ka talagang, pag-atubili na, I'm sure talaga na kasama ko si Jesus Christ, doon ako mapupunta kasama niya. No? Yun dapat yung mindset po natin. Kung yun yung mindset po natin, no? Tuloy po yung ating pag-persevere kasi andyan yung confidence mo, yung kumpiyansa mo sa faith mo, no? Yun po, natakal din po natin sa Santiago chapter 2 verse 17. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakita ng mabuting gawa, wala rin itong kabuluhan. Yun po, no? Yung the power of the Holy Spirit, no? We should lean in our purpose sa kapangyarihan din po ng banal na Espiritu, no? At yun po, yung sa Santiago chapter 2 verse 17, yun po, no, talagang magre-reflect po sa atin ang buhay ni Kristo, no? Wala rin pong kabulahan kung hindi naman, no, pinapakinggan rin natin, hindi naman natin nagagawa. So, ano po yung faith po doon, no? Dapat talagang nakikita daw po sa ating gawa. Yan po yung mga natakal po natin sa purpose decision. Yun po. Number 4 po, the growth decision. No? Nakaka-bless kasi during this topic natin, may mga kapatiran po tayo na they decided to step out their faith, no? Sila si Janet, no? Watanabe, si Sis Beth, si Sis Abby, di ba po, si Sis Nancy din po na talagang habang nagbabasa pa, no? Na ano po niya, yung naiyak po siya. So, ano po yan, manifestation po yan ni Holy Spirit po. Yung iiyak ka po na, si Holy Spirit po yan, nagma-manifest po sa niyo po. No, ang Holy Spirit po kasi maki-feel po natin ayon sa kay Pastor Allen before po ng baptism or hindi andyan po yan. So tuloy niyo lang po, no, yung presence, i-feel niyo po yung fire po na yan sa puso po ninyo. Si Holy Spirit po yan na even though hindi mo kayang magano pero andyan yung na-feel mo na siya po yan, no, yan yung power po ng banal na Spirit. Yun po, no? Yung po, si Janice, yun po, na andyan yung confidence po niya na talagang no, na kahapon, no, yung confidence po niya kasi ginagawa po niya yung in-exhort niya, no. Si Maridel, po, no, si Joy rin po, na talagang makapatiran po natin, nakaka-bless kasi hindi pa natin natapos yung side drive, talagang nag-step out po sila to grow. They decided to drive po talaga. So, salamat dahil po yan, no? Hindi po yun kayo, ha? Paano po yun? Yan yung power po, si Holy Spirit po yan, na kumikilos po sa buhay po ninyo, no? Yan yung power po ng banal na Spirit. Yun po, no? God designed for growth. Yun po, no? Before knowing Jesus, our spirit is asleep, no? Yun po, no? Bago po natin, ganito rin po tayo dati, talagang tulog po yung ating spirito nung bago po natin nakilala si Jesus Christ. Once, di ba, salamat sa kapatiran natin na nag-ano po sa inyo, na nag-share kay Jesus at unti-unti po nagigising po yung spirit, no, na natutulog po dyan. So salamat po at ginising po ako rin po, no, nagigising po tayo at ginising po ng mga salamat sa mga taong nakapaligid sa atin, yung natutulog nating spirito is nagising dahil po yan sa presensya ng Panginoon sa ating mga puso. No? Growth is a process, no? Ang growth po, proseso po ito, hindi po ito panandalian. Kahit 20 years ng Christian, 30 years ng Christian, nag-grow pa din yan every day. Every day is a learning. Diba? No? Lahat po yan, kahit hindi po yan sa every day po nag-learn po tayo. Hindi po hindi po yan na one day process po ang pag-grow.
No, every day we learn from each other every day. Kaya embrace niyo po ang natutunan po ninyo at isa buhay po natin. Overcome complacency and fear. The 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy verse 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo nang binigyan ng Diyos na espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Yung po, no, yung meron po tayong yung spirit po niyan is hindi po tayo takot, no? Hindi tapang po tayong we have confident na yung mga decision po natin, ang pag-growth po natin is sasamahan tayo ng Panginoon. Kasi hindi nga daw po espiritu ng kaduwagan ang ibinigay po sa atin. Mayroong pag-ibig at self-discipline, which is important po ito, no? Meron po tayong self-discipline po sa ating sarili, which is one of the important po sa pag-grow po natin. Meron po tayong disiplina po sa ating sarili. Natutunan ko rin po dito yung pag-fasting. Natuto po ako, yun po, yung sa decide to try po natin na journey, no? Natuto po akong, yun po natutunan ko rin po, self-discipline for me to grow. Po, no? At healing from past hurts, no? Yung yung hindi na natin tumitingin sa kung ano po yung nakaraan po natin, nakasakit po sa atin, no? Natutunan din po natin yan sa the growth decision, no? Hindi na po tayo lilingon sa kung ano po yung past, kundi move forward po tayo na kasama po natin na Panginoon. And each step forward is a sign of God's work in your life. Di ba po? Kung talaga po nag-step forward po niyan, ibig sabihin, kumikilos po ang Panginoon sa buhay po natin, no? Kaya nga po sa Salmo 147 verse 3, isa rin po sa verse na binigay po sa atin, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at kinagamot niya ang kanilang mga sugat, no? Ang Panginoon, ang mga past po natin, ang mga hurts po natin, ang nakaraan, ang Panginoon po ang ating ang maghihilom. Tutulungan po tayo ng Panginoon kung paano maghilom ang mga sugat na yan. So yan po yung compound growth din po. Yun po, no? Making a small step or action for spiritual growth that leads to bigger impact. Yun po, no? Yung mga small step po natin na ginagawa po natin, huwag nating maliitin, no? Kasi akala po natin yan, it can lead to bigger impact. Yun po, no? Ang mga liliit, God's loves baby steps. So, huwag mo nating maliitin yan. Huwag mo nating, kasi pag minaliit mo yan, parang minaliit mo rin ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Wag po nating maliitin yung mga small step na ginagawa po natin. Kasi God is so powerful and just. Siya po yan yung kikilo, siya po yung gagawa po ng paraan para it can lead to a bigger impact. Po, no? Go and make disciples. Ano po yung natakal po natin sa growth decision, no? Growth is not only for personal purpose, no? Tulungan din natin ang iba na mag-growth din, at that is the discipleship, no, that we are learning from each other, no? Hindi po natin sinasarili, no? Yung hindi lang po ito sa pang personal na lang, kundi tulungan din natin, magtulungan po tayo ng iba din ay mag-grow, no? At yan po ang ibig sabihin ng discipleship training, no? Nagtutulungan kayo sa isa't isa, nagtutulungan po tayo sa isa't isa na mag-grow, at we learn from each other, at nagbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Yun po, isa rin po ito, sana overcome ko po, no? Yung nakaano po dito na Bible verse po sa po namin dito sa bayong, galing po sa church, na ibigay ko po lahat sa labas po sa mga Japanese po. So, salamat sa Panginoon. Pagkatapos, Lord, ikaw na po bahala. Si Holy Spirit na ang mangusap po sa kanila sa po pong yun. Pinaabaya ko na kabanal na Espiritu. So, yun po, ina-overcome ko rin po, no? Na dating nakatago lang Bible verse po, at pinag-pray ko, Lord, ikaw na po, no? I obey you. Ikaw na bahala na po sa kanila, na kumilos kung paano po nila unawain ang iyong salita. So, number 5 po, no? The influence decision. Ang ibinigay sa atin na gift at talent ng Panginoon, gamitin natin ito with a purpose, no? Lahat po yan, no? Yun po, no? Yung mga ibinigay po sa atin na talent, no? Gamitin po natin ito na meron pong purpose. Kasi hindi naman po atin yan, yung po natin, yung desire po natin na alamin yung salita niya, ang Panginoon po yan ang nagtutulak sa'yo. So bakit po natin ipagkait po sa iba, yung galing natin sa pagkanta, hindi iyo yan. So wag po natin ipagkait po yan sa iba, no? So ang isa po yan sa influence decision po na tinakal po natin. Use
these gifts to help others honor God and brings joy. So gamitin po natin ito, yung mga gifts po natin na i-honor din nila ang Panginoon. Di ba po, pag sinishare po natin yung generosity mo, yung mga ganun po, so ano po ba nangyayari? Ino-honor po nila ng Panginoon at bibigay po ito ng kasinayan sa kanila. At isipin po natin, lagi po natin isipin na hindi atin yan, pag-aari po yan ng Panginoon. Wala po tayong ano dyan, wala po tayong ambag. Talagang pati buhay po natin sa Panginoon po yan ang galing. Yun po, no? Look to serve others. Yun po, no? Wag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Yun po, no? Wag po tayong, yun po, wag po tayong magiging selfish po, no? Kundi isipin din po natin ang kapakatan mo ng iba. So, ito, hindi po pwedeng, hindi po tayong mabuhay nang tayo lang mag-isa. So, kailangan po natin ang isa't isa, no? At kailangan po natin for us to move forward din po kasi hindi po natin kaya na tayo lang po talaga. Yung gentleness din po, no, napag-aralan din po natin to sa influence decision na gentleness ka pero is a strength under control. Hindi po ibig sabihin na ang luhanay mo, hindi po ibig sabihin nun na sa kabila po ng mga ano-ano dyan, no, ay, kumagalan ka na, is a sign of strength under control, no? Sa kabila po ng mga persecutions, argument, you stay gentle kasi hindi po yan, is a sign of strength na nakokontrol mo kasi naman magalit ka, papasa Diyos mo na lang, kundi this is a sign of strength, no? Ang pagiging gentle. Yun po, no? Na rin po yan sa influence decision, the power of encouragement, no? We didn't focus on past people's mistake, kagaya po, no? But look at what they could become. Kagaya po si Paul at si Barnabas po, no? Na the power of encouragement. Hindi tiningnan ni Barnabas yung past ni Paul, no? Ay, dati kang nagpo-persecute, wala kang rights na mag-ano po ng magbahagi ng salita. Hindi po yung tiningnan hindi po tiningnan yun ni Barnabas, kundi tiningnan niya yung beyond po ng nakakayahan ni Paul, no? Kasi Paul encountered God. Andyan yung encounter, kakaiba yung encounter ni Paul. Nagtiwala po siya doon, no? So yan po, no, yung encourage po natin na isa't isa, trust their faith, no, na pag alam mo na meron may kakaiba dito sa no, parang trust their faith, wag po natin husgahan yung faith po nila, encourage po natin, no, kagaya po ng ginawa ni Barnabas kay Paul. Hindi po niya tinyanan yung kamalian ni Paul, instead in-encourage po niya. So, ganoon rin po tayo sa discipleship training. Wag po natin tingnan kung ano po yung mali, yung past mistake po ng ating, yung kapwa po natin, yung dinidisciple po natin, no? So, look beyond what they could become. Ano po ba ang kakayahan nito, no? Lalo na pag yung encounter, andyan yung spirit niya, no? Yung basta alam niyo, mararamdaman niyo naman po yan. Yung spirit po niyan, isa na, mafe-feel niyo po yan. Yun po, no? Yung discipleship, no, natutunan po natin yung discipleship relationship ni Paul at Barnabas, no? Yun po, no, sacrificial living sa Romans 12:1, no? We are living sacrifice po, no? Yung ating pong mga sarili, yung ating po, no, tayo po, ang po ng Panginoon na living sacrifice. Na po natin din yan, sa Romans 12:1. To build the light to others, no? Mag-reflect po sa buhay natin ang pagmamahal ni Kristo sa kapwa, no? Talagang to be a light, no? Talagang mag-iilaw po natin sa kadiliman ng mabuhay ng ating kapwa. Tayo yung magsisilbing ilaw, di ba? Sa madilim, saan po ba nagsastand yung ilaw? Di ba sa dilim? Tinan mo pag madilim ang kwarto, kahit lang yan, maliit lang yan na flashlight, di ba? Magliliwanag yung ilaw. Imagine niyo po yung ganun ka, no? Mag-iilaw po tayo. Yan po yung natopic po natin sa influence decision. At yung last na po, yung generosity decision. Kahapon po, nag-last po, no? Ang main verse po dito is Kawikaan, chapter 11, verse 25, no? Ang taong mapagbigay, ang magtatagumpay, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Po, no? Isa po ito sa verse po hapon. Hindi lang po ito tungkol sa material, yung generosity po, no? We can be generous sa ating time, sa kindness, at sa be mindful kung paano po natin gamitin ito. It comes from the heart, yung hindi po napipilitan, at gawin natin itong
habit daw po, no? Habit, hindi po ito ano lang ngayon lang, dapat habit, daily routine, kasama na po sa daily routine po natin ang pagiging generous. It grows stronger the more we practice it. Tama po ba? Habang pag ginawa po natin habit po yan, nagiging strong po ang pagiging generous po natin. At isa po sa spontaneous giving, strategic giving, sacrificial giving, at generous habit. Isa po ito sa topic po natin sa generosity decision. Yun po, sabi nga po, growth is a process, no? So, celebrate progress, no? Kung meron po tayo nag-grow po siya, celebrate. So, isa po yan sa patunay na kumilos po ang Panginoon. So, let's celebrate for each other. Pag nakikita po natin, wow, nag-ano po siya, celebrate the progress daw po. Po natin, i-celebrate po natin yung progress po ng bawat isa. Mag-iwan po rin po ako ng verse sa Matthew 7, chapter 13, verse 14. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it. Yung sa pag-decide po natin to thrive, no? Sabi nga po dito, is a process. So, ang dadaanan po natin, makitid po yan. So, trust that narrow gate. Kasi alam po natin, yun yung tamang path. Kesa naman sa napakadali, ganon kalawak, pero naman, saan ang kakakantungan mo? Diba po? So, is a narrow gate. Ang growth po natin is a process. So, dadaan po tayo sa narrow. Marami po tayong pagdadaanan. Pero pagtiwalaan po natin, kasi kasama po natin ang Panginoon. Ilangan po, magpapray po ako, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa decide to thrive, O Lord, na binigyan niyo po sa amin po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to decide to grow, O Lord, na ikaw lang po, Lord, ang magiging kasama po, Panginoon, sa mga desisyon po namin, sa 6 na desisyon na ibinigay mo ito sa amin po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. O Lord, tulungan niyo po kami po, Panginoon, to decide, O Lord, to decide to thrive every day, O Lord. Hindi lang po, O Lord, ngayon, kundi habang nag-grow po kami, Panginoon, habang buhay po kami mag-grow, O Lord, habang buhay po kami matututo po, Panginoon, iron sharpens iron po. Ayon nga po sa salita mo, Panginoon. Help us, O Lord, na magiging may pusong masunurin, O Lord. May puso, O Lord, na may pagsunod sa iyo sa kung ano po, Lord, ang ipagawa mo, Panginoon. Muli po, Panginoon, salamat, O Lord, sa iyong salita. Kung ano man po, Lord, ang hindi ko po nasabi ko, Lord, na hindi align sa salita, ikaw po, Lord, magbigay po, Lord, ng discernment, O Lord, sa mga nakikinig po, Panginoon. Ito po sa dalayan ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po. God bless po. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Ayun, hallelujah. Nakapag-join din si Sis Rhea. Amen po. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much, Sis Karen, sa summary po ito ng ating pinag-aralan na ang topic po natin ay Decide to Thrive. Tayo daw po ay magdesisyon na tayo ay umunlad, lumago. Amen. So, 6 po itong steps na binahagi sa atin throughout these 40 days. Congratulations po. Natapos po natin na sama-sama tayo during these 40 days. Congratulations. At nandun po talaga sa puso't isipan natin ang desisyon na talaga ay lumago. Ang title po natin ngayon is You Can Decide. Sa pinakaumpisa po, can we thrive? Diba? Yan po ang katanungan sa atin sa pinakaumpisa. Kaya ba natin umunlad? And today, ito po ang conclusion natin, that we can decide to thrive. Pero meron pa po tayong natitirang 2 araw. So, tinanong natin sa umpisa, can we thrive? Yun po ang katanungan. Ngayon naman, yes, you can decide to thrive. Nasa sa atin po talaga ang desisyon, sapagkat ang Diyos is always willing to help. He's always there to guide us, protect us. Talaga pong nandyan siya para suportahan tayong lumago. Bakit po? Sapagkat nais niya na makasama talaga tayo sa buhay na walang hanggan. Yung po talaga ang purpose niya, na tayo ay magkasama-sama. Kaya nga naman po palagi niya tayong ini-encourage araw-araw na tayo po talaga ay makapagbago. Una na yung desisyon. Huwag lang puro decide. Ano po? Huwag lang puro decide. I decide to go. I decide to do it. Di po ba?
Andyan ang desisyon, buo ang loob. Wasak ang faith, hindi magawa. Ano po? So, walang basagan ng faith. Let's encourage one another. Tayo po ay magtulakan, maghilahan, pataas po, no? Huwag pababa. Amen po. So, tulungan natin ang bawat kapatiran. Kaya maraming salamat po sa 42 days na devotion na ito na sinamahan niyo po kami. At talaga nga po na nakita namin ang paglago. Marami sa ating mga first time na nag-share. Marami sa atin po dito, they sacrifice their time. Marami po dito gumising ng maaga, sinakripisyo ang extra tulog, maagang nagigising, and with discipline. Amen. Congratulations na disiplina natin ang ating mga katawan. Di po ba? We disciplined our body, our time. Di po ba nakapaglaan tayo? Lalong-lalo na po ako kung hindi dahil sa inyo. Hindi po talaga hindi ako may encourage na bumangon ng mas maaga pa. Kasi po alam natin na magpipray tayo, alam natin na magandang umpisa ng umaga, nang may panalangin with the presence of the Lord. Kaya lang ang hirap po talagang bumangon. To think na inumpisahan natin ito ng October. Kasarapan po ng taglamig. Ang sarap matulog. And thanks God, the climate is changing. Ayan po, wala na tayong mga makakapal na cover sa katawan. Kaya na natin ngayon na hindi na yung makapal na cover sa umaga. Although medyo paiba-iba pa rin ang panahon. Andyan pa rin yung ating mga damit na pantaglamig dahil malamig pa rin talaga. Lately na naman po. Pero ilang araw na lang, ilang tulog na lang, spring na uli. Amen. Kaya salamat po, abangan po natin ang mga susunod na paglago ng ating mga kapatiran. Thank you so much po sa mga first-timers na nag-share, na nagpagamit, tumugon in different ways. Nag-mark po kayo sa buhay namin. Tunay nga po nagrema ang inyong mga salita sa amin. Hindi man lahat, there are some verses, words, testimony, encouragement na talaga pong nagrema sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat at nasaksihan natin ang paglago ng bawat isa through their testimonies, through their prayers, oh God, ng bawat isa. Maraming salamat. And we became more connected to each other sa pagiging honest, sa pagiging open natin sa bawat isa. Maraming salamat po. At sa mga nanunood din po sa live, thank you so much po sa inyong matyagading pagnunood at pakikinig sa salita ng Diyos. God knows how much you wanted to be in the presence of the Lord. Kaya naman kahit ginawa nyo yung radyo, ginawa nyo yung TV, di po ba? Habang kayo ay nagluluto, naglilinis, nagdadrive, sinamahan nyo po kami. Maraming salamat po sa bawat oras na sinakripisyo, inalay sa Panginoon. Those are our form of worship. Sabi nga, compound generosity. Yan po yung unti-unti, compound growth, no? Yun yung mga small steps na ginawa natin upang tayo ay lumago. Compound small steps po yan, na ginawa natin para sa Panginoon. Yung simpleng kumusta ka, simpleng mail, yung simpleng pagtulong sa kapwa, lahat po yan, mga maliliit na bagay na ginawa natin. Nothing escape from the love of God, from the eyes of the Lord. Lahat po yan nakasulat sa talaan ng Panginoon, sa aklat ng buhay. Listahan po natin yan. Kaya patuloy lang po tayo sapagkat walang nalilingid sa Panginoon. Patuloy lang po tayo. At ang topic din natin kagabi, ano at sino ang mamahalin mo at ano ang iyong itatapon. So thank you so much sa pagmamahal na ipinakita natin sa Panginoon, sa mga tinangkilik natin na maliliit na bagay. At ating itinapon, iwinaksi ang mga hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos, maging sa sarili natin. Kaya naman po, congratulations sa bawat isa. To God be all the glory. Ayan, maraming salamat. Tayo po ay manalangin at
patuloy po tayo magpatatag sa mga natitira pang araw at sa mga susunod pang mga araw na tayo po ay magpapalakasan, magtutulungan sa presensya at tulong ng banal na Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, we praise and honor you. Lahat po ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Heso Kristo. Through you, nagawa po namin, nakayanan namin, napagtagumpayan namin ang 40 days na ito, Panginoon. Datapat may natitira pang 2 araw na alam po namin na tunay na iyong sinelyuhan at tunay, Panginoon, na iyong bibigyan pa the greater impact, O God, sa natitira pang 2 araw. Maraming salamat po sa bawat kapatiran na dinala mo, sinugo mo, na magbigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon, O God, during these 40 days, O God, na hanggang ngayon, kasama pa rin namin, Panginoon. Thank you so much sa faithfulness mo sa amin, Panginoon, at sa mga kapatiran. Nakita namin at naranasan through the answered prayers, O God, at through, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Mga bagay na hindi namin kayang gawin na ngayon nagagawa na namin. Mga bagay na hindi namin naiisip ngayon, naiisip na namin. Thank you so much, O Lord, sa spiritual growth na ibinigay mo sa bawat isa. Gradually, dahan-dahan man ito, Panginoon, subalit naniniwala kami na ito ay lumalago araw-araw. Kesa naman sa pabulusok, Panginoon, biglang lago. Napakataas ng narating, subalit pagdating sa tuktok, kulang sa karanasan, sa katatagan, sila ay bumabagsak. At lahat po ng sariling effort, sa lahat ng sariling desisyon, tunay nga po na nababurnout kami, napapagod. At the end of the day, kami din po ay bumabagsak. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa unti-unti, dahan-dahan, compound growth na ibinibigay mo sa bawat isa, at pag-care sa bawat isa, Panginoon. Encouraging one another, helping one another, encouraging, O God, one another. Thank you so much for lifting us up. Gradually man ito, subalit surely, but alam namin, Panginoon, na tunay na paglago ang aming tinatahak. Maraming salamat po sa mga answered prayers namin, O God. Salamat sa pag-ingat mo sa anak ni Sis Cathy, ni Sis Maria, na graduation po ngayon, and even they're busy, O God, nagawa po nila, Panginoon, talaga na makinig at unahin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kasagutan mo, sa operation ni Ma'am Joy, Panginoon, sa nagdaang mga answered prayer, O God, sa mga struggles na pinagdaanan ng aming mga kapatiran, O God, kay Sis Maricar, O God, sa loss ng kanyang asawa, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na pinatatatag ngayon, hanggang ngayon, Panginoon, sa financial stability ng bawat isa, Panginoon, O Lord, sa bawat care, guidance, protection na hinihingi namin para sa aming sarili, sa aming mga asawa at mga anak. Maraming salamat, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na nandyan ka at sinamahan mo kami, Panginoon, sa bawat panalangin namin, every single step of the way, O God. Kasama ka namin sa proseso. Maraming salamat at sa mga kapatiran namin na may prayer request para sa kagalingan ng mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat, O Lord, na patuloy mo silang pinalalakas, pinalalago, Panginoon. Thank you so much, O God. Hindi lamang po sa kagalingan, Panginoon, maging sa akin din po, Panginoon, O Lord. Nakita ko po kung paano mo ginabayan ang aking mga mahal sa buhay. Hindi lamang ako, mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ang bawat isa sa amin na iyong iningatan. Ang bawat isa sa amin na may mga karamdaman na iniingatan mo kami, binibigyan ng kalakasan ng loob and hope, O Lord, na tunay nga po na isang araw makakamtan namin ang kagalingan. Maraming salamat po at sa prayer, O God, ng bawat kapatiran na makasama namin ang mga mahal namin sa buhay, na makasama namin sa church. Sama-sama po kaming magpupuri at magsasamba sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming dinadalangin, O God, na ang bawat miyembro ng pamilya namin ay madala at makasama namin, O God, na maglingkod sa inyo. Maraming salamat po.
To God be all the glory. Samahan niyo po kami sa mga natitira pang araw, O Lord, ng devotion na ito at sa pagpalit, Panginoon, ng topic, Panginoon, to be closer to you, to know you more, O Lord. Allow us, Father, O God, na makasabay po kaming muli at maging habit na namin ito. Hindi na kami kailangang imbitahan, Panginoon, maging ang wifi namin, O Lord. Help us, O Lord, na makisama din yung wifi namin, Panginoon, hanggang sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po. It's lahat po ng papuri at pagsamba, itinataas po namin ang inyong pangalan, the sweet name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po. Maraming salamat po sa araw-araw na pagsama sa amin at sa mga susunod pa. Let's make it a habit to prioritize God sa araw-araw at ang pag-encourage sa bawat isa sa paglago. Ayan. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa bawat pagkilos na ginagawa natin. Sakripisyo po, oras at ayan, time and effort po na ibinibigay natin sa Panginoon. To God be all the glory po. Amen, amen. Wow! Parang ito yung unang araw natin na eksakto alas 7 natapos tayo. Umpisa at dulo, no? Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, tunay nga pong ginabayan tayo ng Panginoon the first day and hindi naman last day, no? Siniled lang po yung 40 days natin. Ayan, maraming salamat po sa mga kapatiran po natin na may mga time pa. You can share po and share to us your experience during these 40 days. Alin po ba dito ang mga desisyon na naranasan mo, na nakita mo, na tunay nga na nag-grow ka, na overcome mo. Ayan. How has God worked through these choices so far? Yung pong reflection natin ngayong umaga. Ayan, mga kapatid, ano po ba yung desisyon na tunay na naranasan mo during this 6 decision? Ayan, ito po ang ating reflection. How has God worked? Paano po kumilos ang Diyos sa 6 choices na napag-aralan natin ngayon? And alin po dito ang kinailangan nating fokusan, most focus in this season? Alin po dito? Sa 6 na ito, alin po dito, mga kapatid? Priority, decision, relationship decision, the purpose decision, the growth decision, the influence decision, or the generosity. Alin po ba dito yung nakapag-focus ka at alin pa dito yung kailangan mong pagdesisyonan at i-focus, mga kapatid? Alin dito yung na-overcome mo at alin dito pa yung dapat pang i-exercise. Ayan. Sabi ni Sis Janet na nanonood sa live, maraming salamat daw po, Sis Karen, sa napakagandang message. God bless daw po. Ayan. Salamat naman po, Sis Janet, sa iyong comment. Sa mga kapatiran na hindi po busy, pwede rin po kayong mag-unmute, mag-comment. Ayan po, binibigay ko na po ang mikropono sa inyo. Sa atin pong mamis, si Sis Cathy at Sis Maria, alam ko pong busy kayo, so kung nais nyo pong mauna, give us a little insight, sharing po kung ano yung decision sa 6 na desisyon na ito ang nai-commit ninyo na talagang gawin. Commit to making these decisions daily, leaning on God's strength and the support of others. Ayan.
nakapag-commit kayo, nagawa ninyo, at alin pa po dito yung kailangan talagang ma-commit pa, mabigyan ng focus. Ayun, mga kapatid, sige po, maraming salamat sa mga nanonood po at manunood pa later on. May this 6 decision that we've learned and studied together, tunay nga po na makatulong sa atin. Amen. Napapangiti si Sis Karen. Sino kaya ang nag-message sa kanya o naalala niya? Ayun. Hallelujah. Siguro naalala ni Sis Karen yung decision niyang Ako sa akin po yung papel, di ba po merong Bible verse po dito, yung maliliit po, no? So, naibigay ko po lahat, kahit sa mga bata, dito po, kasi malapit po kami, di ba, ang mga, pag nag-uuwian, nadadaanan po yung, yung daming bata, ang dami po talaga, malapit po kasi kami sa elementary. So, ang kapitbahay namin dito na bata, binigay ko. Tapos po nag-pray ko, Lord, ikaw na po, hindi ko man ganun na-explain. Ikaw na, Holy Spirit, ikaw na ang mangilos sa kanila. Kaya mo yan, Lord, di ba? Ganun po. So, yun po yung naano po sa akin, siguro yung purpose decision, no? At yung target ko na po dito, lagi naano ko na rin, naano ko po, at hindi po yun dahil sa akin, no? Talagang inaano po ako yung power po ng Banal Espiritu, ibigay mo. Hindi ko na iniisip na ganito pala yung paniniwala niya, hindi ko na po iniisip yung rejection, kasi alam ko iba yung the power of planting a seed, never underestimate po, no? Yun po, naalala ko lang, salamat sa sa kapangyarihan ng Panginoon, na inano ko na sa kanya, hindi ko pinahagi ko lang, kasi hindi naman po ako ganun na yung malalim pa na salita ng Japanese, i-explain. Sabi ko nga yung sa isang, may lang ka bang dito, yung Christian church, tapos sabay, duko ka na, sabi niya, tapos sabay bigay ko ng papel na yun, di ko dasay, yun lang. Tapos, Lord, pinaubaya ko na sa Panginoon, yung kung paano kikilos yung Banal na Espiritu nung binasa niya yun. So, hindi po, yan po. Kasi maganda po yan ibahagi kasi naka-Japanese. So, isa rin po, tama po ba yung ganitong gusto ko pong magliit po ng mga maghuhulog po ako sa mga mailbox. Maganda po yan yung ganon. Maghuhulog po ako sa mga mailbox dito habang nagsasampo-sampo po kami ni anak ko. Mahulog ka, di ba? Hindi naman po sigurong kakatok pa, di ba? May ganon po yung sa mga, ano po ba yun? Ibang pong di ba kakatok sila, di ba? Ayun ng mga Japanese na ganon. So, hulog ka lang, mga Bible verse, yun po, maganda po ba yung ganong yes. strategy? Kung ano po yung nilalagay sa puso mo ng Panginoon, do it. Kasi, katulad po nung iba, may ginagawang collection. Pero, ako naman po, wala naman sa collection or whatever. Pero nung una din po, naisip ko, bumili pa ako actually, hindi ako bumili. Meron yata akong yung parang album siya ng mga cards. Doon ko siya pinaglalagay. Kaso, napuno na sa dami. Tapos, nung sinabi mo nga yan, wow, na-convict ako. Ang dami-dami ko ditong iniipon na pwede ko naman palang gamitin pang evangelize, di po ba? So, what an idea. Kaya talaga po, kanya-kanya tayong pangusap ng Panginoon. Siguro dyan po kasi sa inyo talagang puro Japanese and you have this difficulty na mag-share in Japanese. So, this is very helpful. Unang-una mo pong na-share ito nung nagbigay ka ng gift na sinamahan mo nito. Di ba, naalala ko, nagsabi ka noon, na-share mo noon na nilagyan mo ng ganito yung gift na binigay mo. December yata yon. Or, ewan ko, hindi ko na maalala kung December yon. December, di ba? So, sabi ko, wow, okay yun Kesa naman, maitago lang, o kaya naman, hindi mo na alam kung nasaan na. So, gamitin po natin. Ito po yung sa church namin, binibigyan ng mga memory verse ang mga bata. Every Sunday. So, ako po, meron ako, dalawa yung anak ko. So, minsan, kapag marami, dalawa silang nabibigyan. Minsan, pati ako binibigyan din ng pastor. So, meron kaming 3. Imagine nyo po yan, kung linggo-linggo, meron kaming ganyan 3. So, lately naman po, dahil madami yung mga bata, hindi na po 3 natatanggap ko, dalawa na lang. O kaya, minsan, 1 na lang kapag mas maraming bata na kakaunti yung, ganito. 2 po kasi ang service namin, umaga
sa umaga po, isang 10 o'clock at isang 11:30. So, kapag maraming bata dumating sa umaga, kakaunti na po yung natitira sa amin. Pero, okay lang kasi may mga magkakapatid. We can share, they can share. Okay lang yun. Basta ang mahalaga, how we use it. And this, yung sinishare po ngayon ni Sis Karen, isang magandang halimbawa po yan ng pag-share. Lalo na't lagyan mo lang sa likod may English po siya. May English po siyang nakasulat ng verse. Ayan, Japanese at English. So, pwede rin po natin itong gamitin. Makapag-memorize tayo ng Japanese. Ayan, malalaman mo. Tsaka meron siyang yung mga kanji niya may hiragana sa taas. So, mas madaling mabasa at maunawaan. Ayan po. One way of learning din po sa mga gustong matuto ng Japanese na mga nandito sa Japan. Kapag meron kayong mga ganito na binigay ng anak nyo or sa po natin na merong translation sa taas ng yung mga kanji na hindi natin mabasa, meron pong hiragana at katakana sa taas. Amen. To God be the glory po. Maraming salamat Sis Karen sa pakikinig. Ayan, decision to influence others. O, diba? Pinahayag sa kanya ng banal na espiritu. Talagang yung leading ng Holy Spirit, pag pinakinggan natin, at in-apply natin, yung application is, ayan, nalaglag, teka lang. Talagang pinulot pa, hindi na naghintay later. Ayan po. So, application po is a must. Kailangan, hindi yung, kinausap ako ng Panginoon, I decide, pero hanggang desisyon. Parang yung kwento ng, fable, kwento ng ibon. They decided to jump. Ilan ang natirang ibon? Sa 4 na ibon na nag-decide na tumalon, 4 pa rin. Kasi walang tumalon. They just decided to jump. Amen? So, wag naman po tayong manatiling nasa desisyon lang, gawin po natin. It requires action, mga kapatid. Kung gusto nating maranasan, ang kabutihan ng Diyos at ang maranasan talaga natin yung resulta ng yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Gawin po talaga natin. Amen? Ayan po. This is one example. Ayan, mga kapatid. Thank you very much, Sis Karen. At iba-iba po, baka sabihin, baka yung iba magpo-focus din sa pagbibigay. Pwede rin naman po kayo sa growth. Marami pong desisyon. Baka po kayo, ma-frustrate po kayo. Mag-share din ba ako? Iba po yung baka dito rin po, marami po kasi growth decision. Yun po, yung patuloy na patatagin ang paniniwala, isa rin po yan. Baka kasi yung iba dito, hindi pa ganun ka, na wala pang, hinuhulma pa ng Panginoon, yung po nila, yung po ba yan? Yung pagpursige po nila. So, wag po kayo ma-frustrate. Wag niyo pong gawin pag napipilitan po kayo na dapat po yung bukal sa loob. Pwede rin po kayo mag-focus po muna sa pag-grow po ninyo, sa pagpatatagin niyo pa yung pundasyon po ninyo, sa yung paano patatagin pa yung pananampalataya po ninyo sa Panginoon. Marami po sa binigay yung priority, yung pakikipagkapwa po, relationship, patatagin pa yung pakikisama po natin sa ating mga kapatidan, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya. At kakaisa rin po itong way to grow, Hindi lang po yung sa po. Kasi iba-iba po kung paano po mangusap po sa atin ng Panginoon. Iba-iba po siya ng the way, yun po, iba-iba po siya. Alam mo naman po niya siguro yan, kung paano niya tayo pinakausap. Kasi iba-iba rin po tayong level ng pananampalataya. Amen. Amen po. Ayan lang po. Amen. Amen. Ayan, nag-send po ako ngayon ng sample na ito po yun, pinicturean ko ngayon para makita nyo. Sa likod meron, di po ba? So, meron pa siyang may drawing pa siya, so madaling matandaan. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat, Sis Karen. Maraming salamat sa bawat isa. Ayan po, meron po bang nais pang magbahagi na hindi pa busy? May time pa po. Good morning po sa bawat isa muli. Ayan. Sis Maria, Mimi G, good afternoon. Ate Lily, Sis Cathy, salamat Sis Karen muli sa pagbahagi, sa pagpagamit sa Panginoon. Sis Nancy, Sis Rhea, nakapasok din si Sis Rhea.
Ayan po, Sis Maridel, Sis Marie, Sis Mais, good morning. Nanay Lolita. Ay, kanina nandito si Sis Abby, nalaglag. Sweet Mary, good evening there. Ayan, patulog na yata. Ay, hindi, dinner pala, dinner. Ayan, Sis Mimi Rose, thank you so much. Kapuyatan namin kagabi. At ngayon, kasama na naman natin. Parang hindi tayo nagsasawa sa isa't isa. Ayan po. Sanayin na po natin kasi sa langit araw-araw tayo din magkakasama. Magpupuri, at magsasamba sa Panginoon araw-araw. So let's practice and let's encourage. Kaya imagine mo na po, yan yung mga kasama mo sa langit. Kaya mahalin mo yan. Kasi yan yung kasama mo sa langit araw-araw. At siguraduhin po natin na makasama natin na walang malalaglag. Amen. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ayan po. Sino pa po ang may time at hindi busy, mga kapatid? Go ahead po. Ayan, nilaglag si Mimi Rose. Buti na lang nakabalik. Ayun po. Ang katanungan po natin sa ating mga napag-aralan, ano po yung naranasan ninyo na kayo, anong desisyon ang nagawa nyo po? The purpose, influence, generosity, relationship, nag-improve ba ang relationship natin sa kapwa? Nag-improve ba ang ating, yung purpose natin, decision to follow our purpose? Di po ba? Alin po ba dito? Influencing others through our testimonies, or naging mas generous tayo ngayon? Hindi lamang sa financial, not monetary, kung hindi sa time. Amen. Or ears to listen. Diba? Hindi ka na yung daldal ng daldal. Ikaw naman yung nakikinig. Di po ba? Nag-o-open sa'yo Nag-o-open pa lang, alam mo na yung sasagot. Kasi busy na yung isip mo sa ano kayong sasabihin ko? Nag-iisip na tayo. Ay, ito para dito, ito. Para sa kanya ito. Ayan. The growth. Commit to growth. At yung relasyon, priority. 6 lang po yung isinare sa atin. But the truth is, those 6 are essential talaga po. Amen. Sa ating paglago. 6 key choices that lead to a flourishing life. At sino po ang nakakaranas na ngayon na nagpo-flourish? Amen. Ay, okay lang po, Sis Marie. Blessed morning po sa lahat. Okay lang po. So, today po is yung summary ng 6 choices na pinag-aralan natin mula nung day 1. At ngayon pong ika-day 40 and we still have 2 left. 2 left more bago po tayo magpalit ng topic natin. Eksaktong-eksakto po. Nasalamat po talaga sa leading ng Panginoon. After po nito, meron po tayong 25 days. 25 days. Actually, 29 days po para sa ating Holy Week. Amen. So, nasa Lenten na po tayo. After this, bago po tayo pumasok sa Lenten, let's be closer to God. Let's learn more about God. Salamat sa leading ng Holy Spirit. So, kung sino po yung mga may YouVersion ng Bible app, dito po yung next topic natin. I already added yung pong mga kaibigan ko, yung connected ko po sa YouVersion na Bible app. And you can accept it. And we can start on March 11. Samahan niyo po kami. Amen? It is already scheduled to start on March 11. At meron po tayong 4 days na to make room for God. Bago po tayo mag-umpisa ng Lenten season. Ayan. Napaka-timing talaga ng Panginoon. Ang ganda po ng kanya mga sa atin, no? Step by step talaga. Ayan. Una, pinag-grow muna tayo. Sunod, pinakilala niya talaga to be more closer to Him. And then, He will give us 4 days to make room for us, for God. And then, the Lenten season. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, wag po tayong bibitaw. Araw-araw magkakasama tayo. And during this Lenten season, prepared, handa
at talaga pong lumago na tayo sa bawat isa. And ready to multiply. Ready to send by God. Hallelujah po rin ang Panginoon. Lahat po ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Sige po, at sa mga hindi pa nakaka-check ng ating GC or hindi napansin, meron na po akong na-share na na-share na calendar. You can edit po the picture para mailagay niyo yung pangalan niyo. Ayan po. And dati po ang inilagay natin copy-paste, di ba, ng schedule, pero nagkakaroon ng discrepancy. So mas maganda po yung ganyan na calendar buong-buo na. So once your name is there, kita po ng lahat. Sabi ni magandang umaga po Sis Rosalie, saan man po kayo nanonood. Maraming salamat po sa pag-join po sa ating HCC Morning Devotional po. Every morning po, dito po kami JST, Japan Standard Time, alas 6 po ng umaga sa Amerika, starting po sa Sunday, alas 5 ng gabi at alas 5 ng umaga po sa Pilipinas. Ayan. Tama po ba ako, Rosalie Baracol? Ayan. Magandang umaga po sa iyo. Ano daw po yun kapag laom? Hindi ko po naunawaan yan. So, sino po nakakaunawa nun? Paki-translate. Ayun. Good morning daw po, sabi ni Sis Rosalie. Bakarol to baliktad niyo po Lokarab. Ayan. Kapag laom po ang sinabi niya. Hindi ko po alam yun. Ano ang laom? Mga kapatid. Ayan, good morning po. Samahan niyo po kami sa mga susunod pang araw. Sama-sama po natin pagnilay-nilayin ang salita ng Diyos. And let's grow together. Amen po. If you have prayer requests, you can send nyo po sa GC or you can message us personally. Sa mga nanonood po sa live at makakapanood pa later on, if you want to be part of our GC, we can add you po. Just message us. Amen. Maraming salamat po. So, you are not obliged to join every day or watch every day. Pero pag part na po kayo ng grupo, at least you can back read. Makikita nyo po yung mga naging topic at ma-encourage din po kayo. Ayan. Hindi po natin alam na sa pagbukas nyo pala, yung verse na na-share nung araw na yon, that's the verse that you needed to be encouraged that day na magpapalakas pala sa inyo. So, go ahead po, mag-mail lang po kayo sa amin, message lang po kayo, and we can add you to our group. Ayan po, maraming salamat. Maka nag-open cam sa Ate Lily while in your busyness, in the midst of your busyness. Mag-share ka po ba? Hindi. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi, nag-off ng cam. Nakisilip lang pala. Ayan, maraming salamat po. Okay po, alam ko po na busy ang bawat isa ngayon. Graduation time po ngayon dito sa amin at sa iba pa po. Maraming engagement. Kaya maraming salamat po. Looking forward po na makasama pa po namin kayo. Ayan, to God be the glory po. Ayan, have a blessed and productive day sa mga nanonood. Maraming salamat po. God bless po. See you po ulit tomorrow and tonight. Meron din, nga po pala, tonight kasi po from Monday to Saturday, meron din po kami mga Bible studies, life groups, self groups. If you want to join, just message us lang po. And i-add po namin kayo. And it's, wala po itong obligasyon. You are not obliged to answer all the time. You can just put in a silence notification po kapag ayaw nyo, kapag meron kayong mga kompromiso, i-silence nyo lang po yung notification kasi marami po kami, nagko-comment kami doon, para wag po kayong maabala, ma-disturb yung inyo. Halimbawa, may meeting kayo, o may ginagawa din po kayo, or you can just be with us listening mode. Katulad po ng napapanood nyo ngayon, mga busy po yung mga mommies ngayon dito, nagpiprepare ng kanilang mga anak. So, naka-listening mode sila. Naka-off din yung camera nila.
What matters is our heart. At sa mga napapakinggan nila, isa po dyan magagamit ng Panginoon na magre-rema sa kanilang puso. Ano po? At mangungusap talaga ang Panginoon sa kanila. Maraming salamat po. And if you need na i-share ito sa mga kaibigan nyo na alam nyo po na nangangailangan din, hindi mo natin ma-share. So meron na po na tayo sa group ng ng Homie Christ Church. Ang dami na po dyan. Nasa ilang days po na tayo. Maraming topic. So you can, sa umpisa pa lang sinasabi na namin ang topic. So habang nanonood po kayo, itong topic na ito, kailangan ito ng kaibigan ko. You can share po privately or you can post it in your Facebook. Okay lang po. Maraming salamat. Ayan. Thank you po. To God be all the glory. God bless po. Have a productive day.